ating lahat. Pag-usapan po natin yung isang topic, identifying the works of Satan. Paano ba natin malaman yung works ni Satanas? Kasi mostly pinag-aaralan po natin kung paano ang Panginoon nag-work sa atin. Pero sa punto nito, ang alamin naman natin, ano ba yung works ni Satanas? Kasi pag hindi natin alam, ay kung sino na lang ang pwede natin tawag doon, yung kakausapin. Pero gusto ko na sa pagkakataon ito, ay alamin ko natin, ano ba yung works ni Satanas? At least malaman natin, ma-identify natin, ano ba yung ginagawa niya. So bagang lahat, ay maraming Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na iyong pinagkaroon. Salamat. Pasensya ng bawat sa maraming Panginoon na sa pagkakataon ito ay akong pag-aralan kung ano yung ginagawa ni Satanas sa panahon ito. Paano namin malalaman kung ano yung kanyang ginagawa. Tulungan po kami na aming maunawaan sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu na maunawaan namin ang mga bagay na ito. At sa iyo namin may makagawalang lahat sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, identifying the works of Satan. So, like the data, I will identifying the works of Satan. Yan. So, dapat bang i-identify? Yes. Opo. Dapat po natin ma-identify yung works ni Satanas. Noon, madali po, before the death of Jesus, okay, ibig sabihin under the time path, lalo na sa time ni Adam. Okay, Adam and then Eve. Doon po, malalaman natin yung work ni Satanas sa time na ito. Kung babasahin po natin yung Genesis chapter 3, 1 to 6. Sige po, alamin po natin ano yung mga ginagawa ni Satanas. Okay, paano na yung Satan's works. Sa time na ito, basahin po natin. Sige. Genesis chapter 3, 1 to 6. Sige, ilang microphone para marinig natin. Sige, verse 1. Verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Chapter 2. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant of the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Alright. So, ano po yung strategy ni Satan?
Si Satan, para siya makadeceive or makapaglinlang, ginamit niya yung Word of God. Okay, yung Word of God. Ano ba yung Word of God? Dito, Yung sabi dito sa verse 3, dito sa verse 3, ay ito sa verse 4, sabi sa verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Tapos sa verse 5, sabi ni Satanas, for God does know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Ang sabi ni Satanas, alam ng Diyos na pag kumain kayo sa pinagbabawal, magiging katulad kayo niya. Diba? Yun yung sabi ni Satanas. Alam ng Diyos, pag kumain kayo, ay magiging katulad kayo ng Diyos. Hindi talaga kayo mamamatay. So, yun yung yung matinding deception ni Satanas. Ginamit niya ang salita ng Panginoon para ang tao ay malinlang. Ginamit niya ang salita ng Panginoon para ang tao ay malinlang. Tanong, nalinlang ba ang tao? Yes. Nalinlang po dahil kumain doon sa pinagbabawal na sabi ng Panginoon bawal kainin. Diba? Sabi sa Genesis 2, 16, 17, basahin ko. Genesis 2, 16 hanggang 17. Yung sabi ng Panginoon. Sige. Ano mo na? And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. 17. One of the tree of the knowledge of God and evil, you shall not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Alright. So, ganun po yung sabi ng Panginoon na ang tao ay mamamatay pag kumain doon sa pinagbabawal. Ang sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Sabi ng Panginoon, ang tao ay mamamatay pag kumain doon sa pinagbabawal. So, dito po, sa senaryo na ito, sino ang sinunod ng tao? Si Satanas, yung sinabi ni Satanas, o sinabi ng Panginoon? Ang sinabi ni Satanas, kasi na-deceive na nalindang. Ibig sabihin po mga kapatid, ganito po yung senaryo. Pag ang tao pala ay na-deceive, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pag ang tao ay na-deceive, nalindang, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Okay? So, ibig sabihin po pala, yung isa sa mga word ni Satanas ay more on deception. Okay? So according to Paul, Satan's words are not mainly physical actions, but spiritual activities aimed at opposing God's truth and trapping people in sin, deception, and death. So, describe the Apostle Paul describes this across several letters, especially 2 Corinthians, Ephesians, and Thessalonians. So, ang unang word ni Satan is deception. Ito po, yung una, deception. Ayan. Yan po yung una. Deception. Ano ba yung salitang deception? Actually, ito po ay lying and distortion of truth. Ulitin ko po, ang deception ay may idea of lying and distortion of truth. Ano po ang nangyari doon sa binasa natin sa Genesis chapter 3? Mayroon bang distortion doon? Yes, mayroon distortion kasi yung sabi ng Panginoon na bawal, binago ni, dinistort ni
ni Satanas. Nag-ano siya, yung katotohanan ay binaluktot niya. Yung katotohanan, ito po pala ang danger mga kapatid. Pag ang katotohanan ay binaluktot ng tao, ang tawag dyan, deception, distortion. Dahil sabi ng Panginoon, ito yung katotohanan. Yun yung truth. Okay, yun yung truth. Pero sa kanya naman, lie. So paano ngayon ma-identify ang truth sa lie? Through distortion or deception. Yung mga naunang tao, hindi pa nila alam yung lie, alin ang lie, alin ang katotohanan. So kaya sa panahon po natin mga kapatid, so we are believers under the but now. So itong si Satan, still, yan pa rin ang kanyang strategy. Okay, we are under the but now, under the grace program. Ang tawag sa atin ay tinatawag na body of Christ. Okay, under our time, same strategy. So, noon, wala silang idea kung paano nag-work si Satanas, kaya madali sa kanilang ma-deceive. Sa panahon ngayon, ang kanyang strategy, ganun pa rin, gagamitin niya yung salita ng Panginoon para ma-deceive ang tao. Okay, para ma-deceive ang tao, gagamitin pa rin ang salita ng Panginoon, yung Word of God, ay ginagamit ng Satanas. Maging sa time ni Jesus, nung dumating si Jesus, alam niyo po, yung same strategy, di ba? Gusto niyang i-deceive. Linlangin itong si Jesus Christ ni Satanas. Punta namin sa grade yung Mateo 4. Mateo chapter 4. 1 to 4. Chapter 4. Chapter 4 ng Mateo, 1 to 4. Yan. Chapter 4. Verse 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hatred. When the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Okay, and then verse 5. Then the devil taken him up into the holy city and set him on the pinnacle of the temple. Then number 6. And said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest up any time thou dash thy foot against a stone. Then 7. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Alright. Dito po, napansin niyo, more on pinag-usapan scripture. Sabi ni Satanas, nasusulat na pag ito ang gagawin mo, ikaw ay tutulungan ng mga anghel. Tapos sabi naman ni Jesus Christ, nasusulat din, huwag mong i-deceive, tuksuin ang linlangin ang Panginoon. So napansin niyo, more on scripture to scripture ang pinag-uusapan. Si Adam, walang gano'n na ayon sa scripture dapat wag mong gawin. No, si Jesus Christ, hindi na siya natukso. Bakit?
ang pinag-usapan ay scripture to scripture na. So, gumamit ng scripture itong si Satanas, si Jesus Christ gumamit din ng scripture. Sa madaling salita po pala mga kapatid, pag alam mo yung scripture, alam mo yung Bible, hindi ka ma-deceive agad. Nakuha niyo yung punto? Si Satanas, alam niya yung scripture, alam niya yung Bible. Si Satanas, alam din niya yung Bible. Ang tanong, na-deceive ba si Jesus? Hindi po. Hindi, kasi alam din niya yung scripture. Sa panahon natin, pwede pong ma-deceive kung ang tao hindi niya alam ang Bible. Tama niyo? Ganun po. Kasi yung ginagawa niya, parang nung natukso niya yung unang tao, ginamit niya yung scripture. Wala silang alam pa sa scripture. Tama? Nung tinukso ni Satanas si Jesus alam yung scripture. Hindi yan bakit. Si Satanas alam din yung scripture. Parehas na may alam. Natukso ba si Jesus? Hindi. Sa mga believers ngayon, dapat bang malaman ang scripture? Yes. Bakit? Dahil yung gagamitin ni Satanas para tuksoin ng tao, scripture. Kaya doon sa Acts 17:11, anong klaseng pag-aaral dapat meron tayo? Acts 17:11, pakibasa. Oo. Verse 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Ayan. Napansin niyo po, search the, scriptures. Araw-araw. Daily. Pag ganun pala ang ginagawa natin, ma-deceive ba? Hindi po. Naku, hindi agad-agad ma-deceive. Yung deception ni Satanas, hindi siya agad makapanlin lang. Bakit? Inaral mo pa naman ang Bible. Alam mo yung Bible. Search the scriptures daily. So, yung deception, kung siya nakapag-deceive doon, naging successful kasi na-deceive niya ang unang tao at ganun din ang ginawa niya kay Jesus Christ pero hindi na-deceive si Jesus Christ at yung strategy niya noon, yun din ang gagawin niya sa ngayon. Okay? Ma-deceive, malinlang din ang tao through introducing his own doctrine. Mayroon pong tinatawag na doctrine of the devil. Doctrine of the devil. So mayroon pong doktrina. Ibig sabihin po, pinag-uusapan dito yung katuruan. Kung si Satanas may turo, ang Panginoon mayroon siyang ibinigay na katuruan sa pamamagitan ni Apostle Paul. Ang gagawin ni Satanas, gamit ang Bible, alam niyo po, paghahaluin niya yun. So, mixing, teaching, pag sinabing mixing, teaching, yun po ang doctrine of the devil. Mixing, teaching, paano? Yung katuruan under the time path ay dadalhin dito. Yung teaching under ages to come, dadalhin din sa Batnaw, ganun po, magiging doctrine of the devil. Lahat ng katuruan na naghahalo ay ayon sa 1 Timothy, kung basahin natin, 1 Timothy tayo, 4, 1 to 3. Verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. 2. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from
which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Alright. Napansin niyo po, dito po, mapansin niyo agad na may mixing. Kasi, itong si Satanas, yung doktrina niya, di ba sa time ni Moses yung mayroong bawal kumain ng mga ibang pinagbabawal under the law of Moses? Di ba sa time niya, may mga food na pinagbabawal. Tapos hanggang sabat na ay pinagbabawal pa rin. Nakuha niyo? Hanggang sa sabat na ay pinagbabawal pa rin. Sa time ni Moses, may mga pagkain na pinagbabawal, pero under the bat now, hindi. Tignan niyo sa verse 4 and 5. Basahin niyo yung 4 and 5. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. Alright, so hindi na pinagbabawal. Kung mayroon kang gustong kainin na kaya mo, pwede mong kainin with thanksgiving. Pero sa time noon, mayroon pong pinagbabawal na mga pagkain. Pag ganun pong katuruan tapos dadalhin dito, yun na po yung doctrine of the devil. Yun ay mga sample lamang po yan na may mga tinatawag na distortion. Perverted. Okay? Perverted. So lahat po ng perverted teaching, distortion, deception, yun po ay work of the devil. Ngayon, paano malalaman ang works of Satan? Paano ma-identify ang works of Satan? Isa na po yan, deception. Yung mga unang tao, hindi pa nila alam na yun ay deception, kaya sila ay nagkamali. Si Jesus Christ ay ganun din sana ang gagawin ni Satanas, pero alam ni Jesus ang scripture, kahit alam din ni Satanas yung scripture, si Jesus hindi na deceive. Sa panahon natin ngayon, mayroong mga deception din. Kaya dito sa binasa natin, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time, some shall depart. Bakit sila'y nag-depart? Bakit sila'y umalis sa katotohanan? Ibig sabihin, sila'y nag-deceive, tama? Hindi pwedeng mag-depart kung hindi deceive. Hindi pwedeng umalis doon sa katotohanan kung sila ay hindi na-deceive. Ibig sabihin, sa puntong ito, maraming mga na-deceive. Maraming mga natukso. Maraming mga na-distort. Bakit? Ayon dito, what in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to the soothing spirit and doctrines of the devil. So, maging sa time na ito, sa time ni Apostle Paul, marami pong mga umalis. Marami pong mga na-deceive doon sa doctrines of the devil. Pag hindi pala natin alam ang Bible, madaling ma-deceive ang tao. Pag hindi mo alam ang Bible, katulad sa binasa natin, ang dami pong ma-deceive. Kasi isa sa kanyang ginagawa ay to deceive. Kaya Paul presents deception as Satan's primary activity. Ulitin ko Satan's primary activity ay deception. So yun po yung dapat malaman natin. Kaya pinag-aaralan natin ang Bible para hindi tayo ma-deceive. Dapat alam natin ang Bible para hindi tayo malinaw. 2 Corinthians 4:4. 2
2 Corinthians 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, dito sa binasa natin, ano pong nangyari? Si Satanas ay siya nang naging God of this world. Ano pong ginagawa niya? Naku po, binulag yung isip ng marami. Pag nabulag yung isip ng marami, hindi sila makapag-decide anong tama at ano yung mali. Pag bulag ang kaisipan ng tao, kahit anong klaseng pangalan mo, walang tinatawag na yung kaalaman. Bulag yung isip. Sino po ang nagbulag? Si Satanas. Para daw hindi mo maunawaan ang Ebanghelyo ni Kristo, binulag niya yung isip ng tao, at kung nabulag yung isip ng tao, kahit anong pangangaral mo, i-reject niya yun. Nakatry kayo ng ganon, nasasabihin mo, punta tayo sa church, makinig tayo ng salita ng Panginoon na pag-aaralan. Karamihan po, wala akong time gun. Sabihin ng iba, marami akong labahan. Huwag mo akong isama dyan dahil ano yung araw ngayon, hindi matuyo yung labahan ko. Isa yan sa mga deception. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, ang tao matuto. Ang gusto ng Panginoon, ang tao ay matuto. Aralin ang kanyang salita. Anong sabi sa 2 Timothy 2:15? Dapat aralin. Kung ang tao na hindi talaga nakakaunawa, yun po yung biktima sa ginagawa ni Satanas. Basahin yung 2 Timothy 2:15. 2:15. 15 po. Study. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of So, study. Mag-aaral talaga. Hindi mo naman marinig yung boses ng Panginoon. Sa ngayon, katulad ni Abraham, ni Moses, ni Adan, ay naririnig ang boses ng Panginoon. Ngayon po, sa pamamagitan ng Bible. Pero dapat alamin pa rin kasi baka kaninong boses ang naririnig. Dapat aralin pa rin ang Biblia dahil, ulitin ko, ang ginagawa ni Satanas ngayon, ang isip ng karamihan ay binubulag. So kung bulag ang kaisipan, na-mention natin, hindi nila paniniwalaan yung sinasabi mo. Dahil ito ay galing sa Biblia, dahil isa sa mga word ni Satanas, dapat ang salita ng Diyos hindi maunawaan. Kasi pag maunawaan ng tao, sa tingin niya yung mga naunang tao, mabidisip kaya? Hindi. Si Jesus Christ hindi na-deceive dahil alam niya yung salita ng Diyos. Pero nakakalungkot po, sa panahon natin ngayon, ang tao pwedeng matukso, pwedeng ma-deceive, pwedeng malinda, dahil hindi lahat alam ang Biblia. Kaya nga mayroon tayong ganitong pagtitipon, pag-uusapan natin ang Biblia, huwag agad maniniwala. Kahit Biblia ang ginagamit, huwag agad maniniwala. Bakit? Si Satanas, Biblia din ang ginagamit. Si Satanas, para makapag-deceive siya, gamitin niya ang salita ng Diyos. Gagamitin niya ang Biblia para ilinlangin ang tao. Kung ang katotohanan ay hindi na po, hindi na nasusundan, kasi ganito yan. Ang gospel sa ngayon ay grace gospel. Paano kung ihahalo yung kingdom gospel? Sa tingin nyo, yun pa ba ay right gospel? Hindi na po. Hindi na, kasi ang kingdom gospel ay intended for the Israelites. For the Israel. Pag ito po ang ini-introduce sa panahon ngayon, mali na. Nasa Bible? Yes.
Pero yun nga si Satanas, ginagamit ang Biblia, pero ini-introduce yung katuruan na tapos na. Yung teaching na tapos, hindi na po yan effective sa ngayon. Tapos na nga eh. Ang effective, ang may power na ebanghelyo ngayon, yung gospel of Christ. Yung tinanggap ni Pablo namin sa akin. Pakibasa yung Acts 20:24. Acts 20:24. Verse 20. But none of these things move me. Neither count I my life here unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, testify the gospel Ayun. of the grace of God. To testify the gospel of the grace of God. Hindi po yung kingdom ang iti-testify sa ngayon. Kahit nasa Bible, ang iti-testify ngayon ay ang gospel of grace. Bakit kaya? Dahil si Kristo sa panahon ngayon, hindi siya hari. Siya po ang ulo. Tayo ang body, Christ is the head. Okay? Christ, siya yung head. Hindi siya king. Si Jesus Christ ay ipinapangaral siya na as ulo ng iglesia. Dito naman, si Kristo ay ipinapangaral as hari. Magkaiba yun. Nasa Bible, pero magkakaiba ang programa. Kung si Kristo dito as inintroduce as king, pagdating naman dito, si Jesus Christ inintroduce as head. Pakibasa yung Colossians 1:18. Colossians 1:18. Ito kailangan talaga mo unawaan natin mga kapatid. Hindi ibig sabihin Biblia ang hinahawakan ay tama. Colossians 1:18. In verse 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Okay, so sino yung head? Si Christ. Tayo ang kanyang katawan. Ang mga believers ngayon ay tinatawag body of Christ. Christ is the head, we are the body. Pero noon, ipinapangalan si Kristo ay bilang hari sa mga Israel. Pag yun ang ipapangalan sa ngayon, mali na. Okay? Nasa Bible ba? Yes, hindi ibig sabihin biblical, tama. Kasi si Satanas ginagamit ang Biblia. Okay? Ginagamit ang Biblia para linangin ang tao. So dapat alam natin ang Biblia natin. Kaya ulitin ko po, sa panahon natin ngayon, ang pinag-iusapan ay yung katuruan. Dahil si Satanas, ginagamit niya ang salita ng Diyos para linangin ang tao. So, Satan himself masquerade. Ano siya? Nagmaskara as an angel of light. Ang ginawa pala ni Satanas para makapag-deceive siya, makapanling lang siya yung nagmaskara. Siya po ay naging impostor at nagtutunwari siyang anghel. Basahin natin. 2 Corinthians 11:13-15. Verse 13. Okay. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. 15. Therefore, it is no great thing of his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. So, malinaw po sa binasa natin, isa sa mga ginagawa ni Satanas ay nagkunwari siyang apostol. Okay? Siya ay deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. Sa 14, no marvel for Satan himself, transform into an angel of light. Pag ganun po, hindi natin ma-identify. Bakit?
siya po'y gumagamit ng nagpupunwari po siyang anghel. Nagpunwari po siya na ministers of righteousness. So, paano natin malalaman yan? Malalaman po natin through teaching. Katulad ng binanggit ko po, pag ang katuruan ay pinaghahalo-halo, yan yung mga indication na yan ay deception. Hindi pwede na ang katuruan under the bataw ay ihalo doon under the taypan. Pag mangyari na ganoon, yun ang indication na ang tao ay na-deceive. Ang tao ay na-lintam. So, kailangan natin maunawaan kung ano ang teaching under the bataw, ang teaching under the taypan. Once na ang teaching under the taypan, dadalhin dito po magkakaproblema. Example pa, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Matthew, Mark, Luke, and John. Ito po yung mga teaching na under the kingdom. Pag ito ay dadalhin sa time natin ngayon, magkakaroon na ng problema. Kasi, ang teaching dapat na susundan natin yung sinulat ni Apostol Pablo, na apostol natin. From Romans hanggang Philemon. Tama? Yun yung mga kasulatan, writings, epistles, ng instruction ay para dito. Ibig sabihin, kung ang mga katuruan ay dito na sa Matthew, Mark, Luke, and John, alamin agad na yun po ay teaching hindi applicable under the Bataw program. Lalo na yung from Genesis to Malakay. Hindi rin po, hindi ay ang mga instruction din po ay hindi para dito sa time na ito. Pag dadalhin ang mga katuruan ito under sa Bataw, yun yung deception. Kasi nga, totoo na nasa Bible, pero hindi akma doon sa panahon. Isa pa, Hebrews to Revelation. Hebrews hanggang Revelation. Ages to come. So, yung mga katuruan dito ay hindi rin para sa time na ito. Okay? Kasi mostly ang pinag-uusapan dito ay yung 7 years Great Revelation sa second coming ng Panginoon at yung establishment sa kingdom niya doon sa Israel at maghahari siya 1,000 years sa mga Israelites at yun po ang content. So hindi pwede na yung teaching dito sa Hebrews to Revelation dadalhin dyan. Ang teaching sa Matthew, Mark, Luke, and John dadalhin dito. Genesis to the book of Malakay, hindi pwedeng dalhin dyan. Pag ganun po, doctrines of the devil. Ang instruction na para sa atin, yung sinulat ni Pablo na apostol natin. Nakuha niyo? Madali na lang malaman sa panahon ngayon kay ikumpara sa panahon noon. Pero ang tanong, lahat ba ay nakakaunawa? Hindi po. Hindi, kasi pinaghahalo lang. Pag ganun po, si Satanas ay matutuwa siya. Bakit? Maraming naniniwala sa doktrina niya. Nakuha niyo po? Maraming naniniwala sa doktrina ng demonyo, naniniwala sa doktrina ni Satanas. Papaano? Mixing. Paghahalo-haluin po ang mga katuruan na hindi dapat. Kaya sabi ni Pablo, kung may magtuturo sa inyong iba, tapos iba sa itinuturo ko, let him be apart. Pakibasa, Galatians 1, 8 hanggang 9. Hindi talaga pwede na paghahaluin kasi yun yung strategy ni Satanas. Verse 8. But though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accused.
As we said before, so say I know again. If any man preach any other gospel unto you, that ye have received, let him be accursed. Alright, napansin niyo po, let him be accursed. Mayroon na tuturo na binigay ang Panginoon kay Apostol Pablo. Ang apostol natin na si Apostol Pablo, hindi yung 12. Pag ang apostol mo ay yung 12 apostol, visit na yun. Doktrina ni Satanas na yung sinusunod. Ang 12 apostol para sa 12 tribo ng Israel. Mayroong 12 tribo ang Israel. Tama? Pumili ang Panginoon ng 12 apostol para sa kanila. Ngayon, aangkinin natin, halimbawa, yung 12 apostol na sa atin din, doktrina na ni Satanas. Ang 12 ito, hindi nga sila inutusan pumunta sa mga hintel, tapos biglang angkinin natin na sa atin. Ang tawag po ay doktrina na ni Satanas. Kasi nga, malinaw po. Sabi ng Panginoon, huwag kayong pumunta sa mga hintel. Basahin niyo yung Mateo 10, 5 and 6. Mateo 10, 5 and 6. Verse 5. These 12 Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. But, 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. malinaw. Malinaw po sa command ng Panginoon, huwag kayong pumunta. Saan? Sa mga hintel. Sino ba ang hintel? Ang tinatawag ng hintel tayo, bakit? Hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel. Ano? Ang 12 ba ay inutusan? Pumunta sa mga hintel? Hindi po. Hindi. So ngayon, kung sasabihin natin na ang apostol, 12 apostol ay apostol din natin, kaninong doktrina ang sinusunod natin? Doktrina na ni Satanas. Kasi, malinaw na sinabi na ang mga 12 ito ay inutusan na huwag pumunta sa mga hintel, at yung mga 12 apostol pinili para sa 12 tribo ng Israel. Tapos ang init natin na sa atin din, mayroon na si Pablo May si Apostol Pablo ang inutusan ng Panginoon, pinili na maging apostol para sa mga hintel. Dito po sa Romans 11. Romans 11:13. Ibasa? Romans 11:13. Sige, sa Book of Romans. 11, verse 13. For I speak to the Gentiles inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. I want me find. Di ba, malinaw po yun. Ang sabi na si Apostol Pablo, apostol ng mga hintel. Tapos, karamihan ay kiniklaim na ang apostol nila ay yung 12, ang tawag doon. Doctrine of the Devil. Hindi po apostol natin, mga hintel, ang 12 apostol. Baka naman ay kiniklaim pa natin. Hindi na po. Huwag natin i-claim na ang 12 apostol ay apostol ng mga hintel. Ang apostol ng mga hintel ay pinili ng Panginoon ay si Apostol Pablo, at isinulat niya yung Romans, Philemon, 13 epistles. Yun po yung libro na direct naka-address sa mga believers sa ngayon. Ang instruction para sa mga believers ngayon matatagpuan sa Romans to Philemon. Wala po sa Matthew, Mark, Luke, and John. Wala sa Hebrews to Revelation. Mas lalong wala sa Genesis to the Book of Malachi. Okay? So, ang deception ni Satanas, sa ngayon kung alam mo ito, madali na lang maunawaan. Pero pag hindi natin alam ito, ang hirap maunawaan yung word ni Satanas. Kasi Biblia ang ginagamit din.
Kaya nga yung mga unang tao nag-isip dahil hindi nila alam ang scripture. Okay? So, let's proceed. Satan's work includes, ano po? Misleading people spiritually, twisting truth, and making falsehood look like truth. At yun po ang nangyari kay Adan. Parang katotohanan kasi twisting truth, binago niya yung katotohanan. Kaya na-deceive. Misleading people. Ganun po. Kaya, tandaan po natin, dapat natin maunawaan ang Biblia. Ano pa? Blinding people to the gospel. Number 2. Blinding people to the gospel. Hindi maunawaan ngayon yung gospel. Bakit binulagan niya yung isip ng tao? Blinding people to the gospel, yung grace gospel, hindi maunawaan ang kanyang naintindihan, yung kingdom. Paano ito nga yung kailangan? Ito tapos na ng ebanghelyo. Ipinatangal ng mga apostol sa Israel na ang mga Gentiles ay hindi direct na address sa kanila dahil ang Panginoon pumili ng apostol na si Pablo para sa ating mga Hintil, ipapangalan ang gospel of grace. So, Satan prevents people from seeing Christ clearly. Binasa natin sa 2 Corinthians 4 na para hindi maunawaan ng tao, hindi maintindihan ng tao, they cannot see the light of the gospel kasi nga na binulagan niya ni Satanas ang isip ng tao. So this means spiritual blindness, resistance to understanding salvation in Christ. Ano pong nangyari pag ang tao ay binulag ang kaisipan, hindi nila maintindihan yung ipapangaral natin. Ayusin natin kanina, at i-share mo ang gospel. Ang priority ng tao ay hindi sa Panginoon. Kasi sabihin mo na pwede ba tayo mag-Bible study? Ang priority ng tao, hindi pa rin ang Panginoon. Kung sasabihin mo magsimba tayo para matuto, ang priority ng tao ay hindi sa Panginoon. Ibig sabihin, yun ay mga indication na ang tao ay bulag. Ang kanilang kaisipan ay bulag. Ang kanilang pangunawa ay close, sarado. So, si Satanas ay marami siyang mga nabiktima. Hanggang sa ngayon. Okay, hanggang sa ngayon, ang dami ko. Hanggang sa ngayon. Kaya, tuloy natin na ipapangaral hanggang yung iba, hindi naman lahat ng tao ay close-minded, mayroon pa rin ibang open-minded. Di ba? Ano pa ang ginagawa ni Satanas? Temptation to sin. Ayan, temptation to sin. So, papaano po? Isa sa mga ginagawa ni Satanas ay yung tuksoin ang tao na gumawa ng masama. Linangin ang tao para gumawa ng kasamaan. Kaya Paul connects Satan with temptation. So, sa 1 Thessalonians 3:5, pakibasa? First Thessalonians chapter 3, verse 5. Chapter 3, verse 5. For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. So, ganun po yung ginagawa ni Satanas ay
nakasulat na isa yan sa ginagawa ni Satanas. The tempter had tempted. At namisun po natin, marami po na mga nabiktima itong si Satanas. Una-una, hindi alam ng tao yung salita ng Diyos. Mas madaling biglangin ni Satanas, matukso ni Satanas, yung tao walang alam sa Bible. Eh yung iba nga na nag-aayon ng Bible, ganun din, natukso. So, ano ang punto doon? Dapat bang alam natin ang Bible? Yes, dapat alam natin ang Biblia. Kasi pag hindi natin alam ang Biblia, mas malakas po yung kapangyarihan ni Satanas. Kapangyarihan ng demonyo. Para ang tao ay ayaw ng pahalagahan ang Panginoon. Para ang tao ayaw ng pahalagahan ang salita ng Diyos. Yun ang work ni Satanas. Noon, pwede na ganun yung naging buhay natin noon. Pero sa ngayon po, na alam na natin ang katotohanan, ito po'y ipagpatuloy natin. Hanggang hindi pa darating ang cause-up, hindi pa darating ang rapture, tuloy-tuloy lang po natin itong ginagawa natin while waiting. Okay? So, sa 1 Corinthians 7:5, kung basahin natin, 1 Corinthians 7:5. Kaya, The fraud cannot want the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves fasting and prayer, and come together again, that Satan and you not for your incontinency. ito po yung nangyari during that time. So, nabanggit dito yung prayer. Ito po yung during sa time na yun. Kung makasin praying and fasting, kasi ito yung time na ang Panginoon ay nakipag-communicate pa kay Apostol Pablo at may instruction ng Panginoon kay Apostol Pablo na dapat niyang gagawin para hindi siya matukso. So, mayroong tinatawag na yung kahalagahan ng prayer. Pero yung fasting, ito po ay nag-exist during the transitional period. Pero in our time, after the transition, ay huwag nating gutumin yung sarili natin. Pwedeng mag-pray, pero huwag lang gutumin ang sarili. Dahil ito po ay exclusive or intended during that time. Pero after the transitional period, ay hindi na po. Okay? So, kung may pagkain, kumain, at huwag gutumin yung sarili, pahirapan yung sarili, katulad ng ginagawa ng karamihan na para daw mas malapit sila sa Panginoon. Paano magkakasakit? Okay? So, hindi yan ang teaching under the dispensation of the grace of God, lalo na after the transitional period. So, Satan's work includes encouraging sin and then exploiting human weakness. So, ganun po yung ginagawa ni Satanas. Ini-encourage yung tao gumagawa ng mali. Okay? Yun yung work ni Satanas. Ang tao ay ini-encourage niya na dapat ang gagawin ay mali. Pero kung alam natin ang katotohanan, hindi yan basta-basta na mainganyo tayo gumawa ng mali. Bakit? Alam natin yung katotohanan. Mayroon pa work si Satanas, accusation. Accusation, number 4. Ito yung isang work niya, yung i-akusa ang tao. Okay? Accusation. Yung hindi niya ginagawa pero pinagbibitangan. Accusation at condemnation.
and condemnation. Kaninong work yan? Ay, Satanas. Diba, i-accuse ka na, hindi mo ginawa. Hinusgahan ka na, hindi mo rin ginawa. Work ni Satanas yun. Kasi yun yung work talaga niya. I-accuse niya yung tao, ihusgahan niya yung tao, masaya na si Satanas doon. Okay, yan ay mga indication. Isa yan sa mga indication na work ni Satanas. Once, ang tao ay i-akusa, huhusgahan, na hindi niya ginagawa, yun po ay work ni Satanas. So, Paul implies Satan acts as an accuser. Okay? Siya po ay isang accuser. Ang talagang hinahanap niya dito sa Romans 8:33-34. Romans 8:33-34. Who shall lay enemy to the charge of God's elect? It is God just justified. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is rising again, who is even in the right hand of God, who also maketh intercession for us. Okay, so who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yeah, rather, that is risen again. So, si Jesus Christ lang ang mayroong karapatan. To judge, siya lang. Pero ang tao, hindi pwede. Pero bakit may mga accusers? Yes, dahil sila po influensya ni Satanas. Bakit may mga tao mahilig mag-accuse, mag-akusa? Bakit may mga tao na madali sa kanilang mamusga? Alam nila agad. Yan po ay ministro ni Satanas. Nakuha nyo? Ministro. Pag sinabing ministro ni Satanas, ang ministers of Satan kasi, yung accusation, condemnation, ano pa? Temptation, blinding people to the gospel, and deception. Ito po ay madali na lang natin maunawaan. Accusation, yes, ito po ay work ni Satanas. And his rule includes condemning believers and discouraging faith. Once na kinukondina ang mga mananampalataya, yun yung indication. Influenced by Satan, or probably siya ay ministro ni Satanas. Isa pa, discouraging faith. Yung dinidiscourage ka sa iyong paniniwala. Mayroon bang gano'n? Pag dinidiscourage ka sa paniniwala niyo, yun ay work ni Satanas. Kasi kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, bakit ka i-discourage? So, ang pwedeng mag-discourage lang, yung ministers ni Satanas. Okay? Sasabihin tayo, wag mo lang ituloy yan. Pag ganun po, ministers ni Satanas yun. Huwag ka na magsimba. Dito na lang tayo, may party-party. Eh, pag ganun, ano bang mas mahalaga? Yung party o yung sa Panginoon? Diba, yung sa Panginoon? Pero mostly, ang mas matimbang yung party. Eh, hindi ba pwede na ang Panginoon muna ang unahin natin? Diba, ano kung pumunta ka sa party na disgrasya, ulit, pupunta ka pa rin sa Panginoon. Dapat nga doon ako magsamba sa'yo, pero mali yung pinili ko. Ang point natin, kung para sa Panginoon, naging priority. Okay? Kung Panginoon ang pag-uusapan, ang priority lagi siya. Hindi naman whole day ang Sunday. Wala man tayo 3 hours. Diba? Parang wala kang 2 hours. So, pwede ba natin ibigay sa Panginoon or ilaan natin sa Panginoon? Yes. Kasi halos lahat ng araw sa atin. Kung tutuusin, magkano lang tayo ng time
pag Sunday, mahaba na yung 3 hours. Pero mostly 2 hours lang tayo. So, lagi nating tandaan, gusto natin na maunawaan, maintindihan ang Biblia, magbigay tayo ng 2 hours. Pag Sunday, hanapin ang Panginoon. Okay? Malinaw po sa atin yan. Next, ito pa ang next problem. Ang ginawa ni Satanas is division in the church. Ito po yung pang-5. Okay? So, division in the church. Pag mayroon na pong gano'n, work ni Satanas na yan. Ang gusto ng Panginoon, pagkakaisa. Pero pag magkaroon ng watak-watak, mag-divide yung tao, yun ay work ni Satanas. Paul sees Satan as working to break unity. Anong sabi niya sa 2 Corinthians 2, 10-11? Verse 10. To whom we forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgive it, for your sakes forgive I it in the person of Christ. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Ayan. Ano yung work ni Satanas? Mag-take advantage siya. Pag mayroong hindi pagkakaunawaan, mag-take advantage ni Satanas at para magkawatak-watak, magkaroon ng alitan, magkaroon ng problema, work ni Satan. Ano sabi niya? Unless Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Dito sa verses, oh, ye forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgave, for your sake, forgive I in the persons of Christ. Ito po yung pinag-usapan dito, ay dapat yung may forgiveness. Pag walang forgiveness, i-take advantage ni Satanas yun. At ano po mangyari? Magkakaproblema na. Ganun po. Kaya division. So, Satan's word includes causing bitterness, creating division, exploiting unforgiveness. So, ulitin ko ang word ni Satanas ay ma-divide ang church, magkawatak-watak, at hindi magkakaunawaan. Dito tayo sa number 6, persecution and opposition. Persecution and opposition to the gospel. Persecution and opposition of the gospel. Isa po pala sa ma-identify natin yung works of Satan, yung persecution. Kaya Paul views persecution as part of spiritual opposition. Basahin natin 1 Thessalonians 2:18. 1 Thessalonians 2:18. Wherefore we would have come unto you, even I for once and again, but Satan hindered us. Ayan po. Satan hindered us. Naku po. Yun yung isa sa word ni Satan. We wanted to come, but Satan hindered us. Meron kang gustong gawin, si Satan nagagawa siya ng mga distraction, nagawa siya ng mga disturbances. Kaya yung gusto mong gagawin para sa Panginoon, hindi na magagawa. Bakit? Dinidisturbo ka na eh. Na-disturb ka na. Instead na mayroon kang gagawin for God, wala ka. Instead na pag Sunday, pupunta ka sa church, na-distract ka na, na-disturb ka na, pupunta ka pa ba sa church? Hindi. Mostly hindi. Kasi na-distract na. Pero yun pala, ay isang work ni Satanas. I-distract ka na magsamba, na-distract ka na
mag-aral, pag ganun po, yun ay work of Satanas. Kasi, Satan can obstruct mission work. Oppose gospel spread. Ayaw niya na, lumaganap ang ibang hindi. Ayaw ni Satanas na mag-share ka. Ayaw ni Satanas na may ibang matuto sa pamagitan mo. Yun yung gagawin ni Satanas. I-distract ka ngayon. Okay? Next, number 7, holding people under spiritual bondage. Ganun po. So, holding people under spiritual bondage. Yan yung gagawin niya. So, holding people under spiritual bondage, sabi ni Pablo, Satan works within the broader power of sin and death. Anong sabi niya sa Colossians 1:13? Colossians 1:13. 13 po. Present siya. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. Okay, so, kaya Paul, since Satan's works within the broader power of sin and death, humanity is under the power of darkness before Christ. Kaya ang ginawa ng Panginoon nung tayo naniwala sa gospel ay inalis tayo from the power of darkness into light. Okay? Yun yung ginawa ng Panginoon nung tayo ay naniwala. I say Satan's system includes bondage to sin, fear of death, separation from God. Yun yung kanyang ginagawa. Ano pa? Sa number 8, spreading false teaching. Spreading false teaching. Number 8. So ano po yung ini-spread niya? False teaching. Ang isa sa mga ginagawa ni Satanas ay kanyang ipalaganap yung maling turo. False teaching ang gusto niya. Ayaw niya yung tamang doktrina. Okay, kaya Paul warns about deceptive doctrines. Anong sa balikan natin yung 1 Timothy 4:1. 1 Timothy 4:1. 1 Timothy 4:1. Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving in to seducing spirits and doctrines of devils. Ayan. So, matindi po. Ang gusto ni Satanas, yung maling turo ang ipapangaral. Sa panahon natin ngayon, alam niyo po, ang daming maling turo. Ngayon, paano natin malalaman ang tamang turo? Kailangan po ang huwag mabago yung katotohanan. Pag sinabi ng Panginoon ng apostol natin si Apostol Pablo, huwag mong palitan na yung 12. Kasi pag ganun, mali ng turo yun. Kung ang gospel ay gospel of grace, ang dapat paniniwalaan sa ngayon, inintroduce yung John 3:16. Inintroduce yung tungkol sa kaharian. Magiging mali na rin. So, ano ba ang dapat? Ma-spread yung totoong gospel. Hindi po ma-spread yung false gospel. False teaching. Kaya, Satan also works through false teachers and then corrupted gospel message. Yun yung ginagawa ni Satanas. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan natin aralin ng maayos ang Biblia. Dahil kung hindi po natin aralin, sino po ang magtuturo na ng tama? Instead na kayo sana ang magtuturo, wala na. Kaya ngayon pa lang, alamin ang katotohanan dahil sa pagdating ng future, tayo ang gagamitin na ipapangaral ang katotohanan. Kaya bilang pagtatapos, according to Apostle Paul, ang Satan's works
paano maunawaan, ma-identify ang work ni Satanas? Una, deception and lying. Number 2, blinding people to the gospel. Number 3, temptation to sin. 4, accusation and discouragement. 5, division in the church. 6, opposition to gospel mission. 7, keeping people in spiritual bondage. 8, promoting false teachers. So Satan's work, according to Paul, is to deceive, tempt, divide, blind people so they remain separated from God in Christ. Mga kapatid, sana po mayroon po kayong mga natutunan dito po sa ating pinag-aaralan paano malalaman ang ginagawa ni Satanas sa panahon natin ngayon. Sana po ay malalaman nyo na kung paano nag-work si Satanas sa panahon natin ngayon. Para hindi po tayo malisip, para hindi po tayo malindang, dapat nating paniwalaan kung ano ang katuruan under the dispensation of grace, kung ano yung turo na tinanggap ni Apostol Pablo, yun din ang turo para sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na pinagkalo. Salamat sa mensahe na aming napakinggan. Nawa po ang bagay nito ay mananatili sa aming puso't isipan at sa pamagitan ng mga Banal na Espiritu ay mananatili sa aming pamumuhay at sa tulong ng Espiritu ay kami dito ay matuto pa ng lubusan at paano namin malalaman, ma-identify ang ginagawa ni Satanas kung paano niya lindangin ang mga tao. Maraming salamat, dakilang Diyos, dahil aming napag-usapan, aming naunawaan ang mga bagay nito. Kaya sa ito namin, pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless you.